Yun nga no, ako yung narinig ho ninyong sumigaw dyan sa video na napatingin si Kuyang Naputi. Anyway, anong meron sa video na to? Ipapakita ko lang ho sa inyo ulit yung mga bagay dito sa Davao City na meron kami na kung hindi dahil sa mga Duterte family ay hindi ganito or hindi ganyan ang aming pinakamamahal na syudad. Ngayon ako bilang isang Davaoenyo, hindi ko pwedeng sarilinin ko na lang yung aking mga paghanga or yung aking appreciation, no? Words of appreciation sa mga Duterte na nagsiserve dito sa Davao. So, kay dating Mayor Rodrigo Roa Duterte, kay Mayora Sara at kay ngayon naman kay Mayor Basti Duterte. May mga nag-comment sa aking mga video na yun nga halos mangyak-ngyak sila sa sobrang saya at tuwa dahil sa nakita nilang sobrang init nag-aalab na suporta at pagmamahal ng mga Davaoenyo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yung crowd na ho na yan ay hindi ho yan sila bayad. Like isipin na lang natin, estimated na sa mga 30,000 katao ang sumama sa Solidarity Parade or Solidarity Walk for support or in showing support for ex-President Rodrigo Roa Duterte, na kahit ex-president na siya, ilang taon na nakalipas, still siya pa rin ang Pangulo sa ating mga puso. Ngayon, may mga nagtatanong kung ano daw ba talaga ang kagalingan nitong mga Duterte, bakit gano'n na lang yung mga taga Davao magmahal sa mga Duterte. And hindi lang mga Davaoenyo naman ang nagmahal kay Tatay Digong sa mga Duterte family, kundi buong mundo. Halos hindi sila makapiniwala gawa nung wala pa kasi sa kasaysayan na nagkaroon ng isang politician na back up talaga siya ng kanyang sariling mga mamamayan, kababayan sa kanyang lugar, syudad, distrito or probinsya, na back up talaga siya ng mga tao. Like mga 95% pataas, kagaya dito sa Davao City. Maniwala kayo sa hindi, ako bilang Davaoenyo, take it from me, believe me, nasa yung sinabi kong statistics, 95% lagpas talagang sigaw ay Duterte, talagang maka Duterte. Hindi yun dahil sa may sabi kulto daw, ganun, parang ginayuma kami. Walang ganun. Kita niyo naman sa background, kita niyo naman yung mga videos ko dito sa mga dati ko ng mga taga-panood. As you can see naman, Davao City is not a perfect city, pero grabe beyond compare sa ibang city sa Pilipinas when it comes to progress and economy. Pagdating na sa beauty, kaya paano may ganda rin ang Davao City. Magaling. So Davao City is indeed a best city dahil sa mga Duterte family. So talagang political dynasty sila, hindi natin yan maililihim. Like wala hindi naman kasi talaga din napatunayan ng ibang mga politician sa Davao na deserve nilang maging mayor or deserve ng mga Davaoenyo na maging mayor sila. Kasi for example, mayroong time dito na si Benjamin Guzman, siyang pumalit kay Mayor Duterte as mayor, no? Binigyan niya siyang chance, giveaway siya. Ang nangyari yun, balik ulit talamak yung criminality, naging magulo in a span of 3 years lang So ibig sabihin talagang bilang lang talaga sa delivery ang politician dito sa Pilipinas na good, honest to goodness ang kanilang mga intention at pagtatrabaho talaga, yung talagang serve and protect lang talaga yung kailang gustong gawin. Hindi sila nagpa-elect para sikat, para ipagpatuloy ang kanilang mga ligasiya ng pamilya. 'Di ba? May mga ganung 'di ba? May mga ganung point na kahit hindi gusto ng tumakbo, hindi gustong pumasok sa politika, pero dahil nga sa pressure, like parang yun na yung 100 years na silang politician, kagaya ng mga politician somewhere in Northern Luzon and Leyte. So yung mga pamilya doon ay I think it's Veloso family. So mga nakita ko yan, mga sila, mga political dynasty na nagsimula sa 1900s or 1800s hanggang ngayon andyan pa din sila sa government. Meron pa silang hinahawakang posisyon.
mayor, congressman, governor, ano pa bang mga posisyon sa Pilipinas. So dito sa Davao City, yan Duterte. Nograles, yan. Hindi ko rin masabing political dynasty ang Nograles. So far, 3 pa lang naman sila na kakilala ko na pero parang ganoon na political dynasty kasi congressman, pero talagang inclined na talaga itong mga Nograles sa mga congressman. Dati pero hindi na. Hindi na ito mananalo ang mga Nograles sa Davao parating sa congressman kasi or sa House of Representative gawa nung wala naman talaga silang mapatunayan plus alyansa pa sila ng ngiwi administration. So sira ang kailang reputasyon. So sinusuka na sila ng mga taga Davao. Ngayon, meron akong ipakita sa inyo kahit paano, parang overview or mga view lang sa Davao City na napakaganda. For example, yung nakikita ho ninyo, ito ay intersection ng San Pedro Street and CM Recto Street. So, yung sa may simbahan yung may cross, San Pedro Cathedral or Metropolitan Cathedral, niyan, situated siya in corner of ito, CM Recto, ito, CM Recto, kahabaan ng CM Recto, yan ang San Pedro Street. So, itong dalawang kalye na to, nag-intersect sila dito. So, parehas sila walang kuryente. Wala kayong makikita mga overhead wires. Wala kayong makikita mga cable overhead, no? Kasi naka-baon na sila sa lupa. Naka-underground cabling system na ho sila. So far, Davao ang pinakauna. And sinundan ng Iloilo City. Ngayon naman ay ongoing ang sa Cebu City tsaka sa Mandaluyong or Pasig ba yun? Basta merong isang syudad sa Metro Manila na ginaya ang underground cabling system ng Davao. So, yun na lang po yun Isa sa mga rason lang yun isa lang yun po yun sa napakadaming rason na ginawa nito mga Duterte family. Kaya, ganyan na lang sila kamahal ng mga taga Davao City kasi ginawa nilang world class ang pangalang Davao and of course, ang Davaoenyo. Most disciplined people sa Pilipinas ang Davao City. Davaoenyo people. Dahil nga sa napaka-strict ng policies and implementation talaga ng mga city ordinances na pinapatupad dito sa Pilipinas. So, ganyan na lang, di ba? Kaya ba dyan ng mga Pilipino kapag kung mga kababayan kong mga Pilipino, mga Pinoy all over the world na nakapanood ito ngayon, kita nyo naman, di ba? Ang ganda tingnan kapag walang wirings, ang ganda tingnan kapag wala kang makikita overhead wires. Napakalinis, napakamaliwalas, plus hindi pa siya delikado na baka may makuryente. For example, may lindol or may sunog. So, lindol or sunog, hindi siya maapektuhan ang electric namin, yung services. Kasi nga, di naman masusunog kasi nasa ilalim nga ng lupa, naka-underground. And kapag kabaha, hindi rin siya mababasa kasi naka-pipe tapos simento. Basta nakita ko yung proseso. Na-upload ko na naman na meron akong video nung pagkagawa doon sa may isang kalye na underground cabling system na rin ngayon sa may Ramon Magsaysay Avenue. Hindi natin niya maipakita sa video ngayon kasi hindi ko pa siya nakuhanan ng latest or although may mga upload na ako last week. Pero balik tayo dito sa CM Recto. Ito ay napakataas na kalye na underground cabling system. Ang ganda lang tignan, di ba? So, maganda, maaliwalas, picture perfect na yung lugar. Tapos, safe pa para sa mga tao. Pag may lindol, hindi siya matutumba ang mga poste. Tapos kapag kauulan, hindi siya nababasa. Hindi rin siya makakagat ng mga daga, kung may dagaman. Kasi nakabaang nga siya. Hindi siya basta-basta mapapasokan ng mga mga daga kasi yung pipe tapos semento sa loob. So, isa lang yan sa mga napakaraming gawa ng mga Duterte So, pag sinabing Davao, di ba? Ako, example, experience ko to bilang isang gala. Di ko pwedeng tawagin ang aking sarili as gala, the explorer, kung hindi ko talaga explore ang lugar ng Pilipinas. So, dami kong mga napuntahang lugar, tapos dala ko syempre yung pangalang Davaoenyo. Tapos sabi sa akin, galing naman, taga Davao ka pala, sana all. Ganda daw ng lugar ninyo, balita ko. Tsaka matapang daw si Duterte. That's 2009. Una kong umalis ng Davao City is 2009. Leyte, Samar, Bicol, Laguna, and Rizal. Tapos yun, Manila. Yun yung aking mga lugar na pinuntahan outside Davao. Like, ako'y nag-explore. And dala ko yung pangalang isang Davaoenyo na disiplinado. Disiplinado like hindi nagtatapon kung saan ng mga basura. Disiplinado na hindi basta tatawid kung saan na lang.
Kasi nga meron kami ditong G-Walking, babayaran mo 200 pesos. Ako nahuli ako dati kasi ano ko noon parang matutumba na dahil nga sa ako'y may lagnat. So kung ako'y tatakbo pa doon sa unahan or pupunta pa sa unahan para makatawid doon sa pedestrian lane o ito zebra line, pwede akong maabutan ng pagkahilot pagkatumba. So kailangan kong madaliin, makasandal sa alam niyo yung tubo, yung dilaw na parang electric ano yata yun sa tubig. So kailangan kong bilisan, kailangan ko mag-shortcut. Kailangan ko munang iwasan na wag ko na munang puntahan yung yung pedestrian lane kasi matumba ko. So pila ko masagasaan ng mga sasakyan. So patakbo akong tumawid na hindi dumaan sa zebra line. Kaya ayun, natikitan ako ng 200 pesos. Hindi nakakahiya. Although meron naman akong reason pero hindi yun enough. Kasi rules is rules, batas is batas. So ganun na lang. Lesson learned, kapag may lagnat, wag nang lumabas. So, itong di ba ang ganda, no? Napakalinis. Saan kayo niyan? Ibig ko sabihin, happy ako na malamang maraming mga syudad sa Pilipinas ang sumunod sa Davao City na gawing underground cabling system itong Davao City. Hindi posible. Kung nagawa ng Davao City, magawa rin ninyo. Alam niyo anong kailangan? Political will. Kailangan na lang ng decision, no? Dapat decisive ang inyong mayor, no? So, pwedeng gawin ng mga mayor ninyo yan. May budget din naman sila. Basta kung kaya ng Duterte, kaya nila. Diba? Kaya ng mayor ninyo. And, ano pa bang may pakita ko sa inyo? Siyempre, yung aming pagpapanatili sa nature. Alam niyo ba na ang mga Duterte is mga by nature? Ibig sabihin, di ba ng by nature ay, sila, makakalikasan. Pansin nyo dito sa Davao City, wala kayong masyadong nakikitang mga billboards. Wala kayong makikitang mga malalaking billboards dito like yung maharangan yung magandang view ni Mount Apo. So, yun yung tinutukoy ko dito na by nature ang mga Duterte. Pinapahalagan ho nila yung ating inang kalikasan, hindi nila pinapabayaan na masira ang view. At saka may mga punong kahoy ho talaga dito, greeneries. At its beach talaga ang Davao City. Like may tanim dito ng mga punong kahoy at bawal ka dito magputol ng kahoy. Meron nga ako isa nakitang establishment sa may somewhere in Ponciano na I think it's Davao Light. Smart. PLDT in Smart Company Telecommunication. So yung gate nila binutaasan para lang giveaway para yung puno ay hindi masira, hindi maputol. So yun lang, ang galing, no? So dito sa Davao City, I don't know kung meron bang existing na city ordinances na pinagbabawal ang pagpuputol ng mga punong kahoy dito na existing na siya. Not unless kung ito ay private property. Siyempre walang magagawa ang gobyerno kasi pagmamayari nila yung mga punong kahoy. So yun, ang ganda ng view ng Davao City. Yan yung Mount Apo, talagang makikita ko ninyo kahit nasa malayuan ho kayo kasi walang sagabal ng mga billboards. So isa lang yan, no, sa ma-appreciate ho natin na gawain ng isang leader. Kasi pagkakaalam ko ang billboard is 500,000 pesos ang bayad sa loob ng 3 months contract. Pero that's nabasa na rin ko yan like year 2007. So baka mas mahal na ngayon. So sino mga may idea nakakaalam dyan kung magkano or kung magkano na ba yung bayaran sa or yung talent fee sa mga billboards. So yun lang ha. Ito shinare ko lang ho sa inyo yung isa sa mga proof and evidences na talagang ang Duterte family ay sadyang kaibig-ibig. Hindi dahil kami ay troll, hindi dahil kami ay bayad ng mga taga Davao, hindi dahil kami ay mga takot sa mga Duterte. Hindi takot ang ginagawa, hindi yan dahil sa takot, kundi dahil yan sa respeto at paghanga. So kailangan naming pakisamahan ang mayor, mga Duterte by pagsunod, no, sa pamagitan ng pagsunod by following their policies and instructions. Wag masyadong pasaway. Ibig sabihin wag mag-violate ng mga rules hanggat maaari kasi implementing ang rules dito. Kaya dito sa Davao City, kita niyo naman, congratulations para sa mga taga Davao. Congratulations sa atin kasi nairaos sa atin yung ating araw ng Davao na ligtas, walang naitalang kaso, walang nasaktan at kung ano na pa mga hindi magandang pangyayari. So that will be all for today's video. Thank you for watching. So ngayon pala, kapag ikaw ay hindi taga Davao City, paki-comment nga dyan sa comment section kung bakit mo minahal si Duterte, si Tatay Digong. And ngayon ay mayroong pangalawa na inyong mamahalin si BP Sara.
Kasi nakilala niya na siya, andyan na siya sa national government. Nasa Manila na siya, kaya kilala niya na siya. Si Mayor Basti, wala pa kayong masabi. Kahit wala pa kayong masabi na mahal ba niyo si Basti kasi hindi pa naman siya nakapag-serve sa national. So ako, bilang Davaoenyo, anong masasabi ko kay Mayor Basti? Noong una, medyo duda ako sa kanyang kakayahan nung una niyang upo. Dahil siguro mga first day, first week, first month, or first 3 months, gano'n, no? Pero nitong huli, like, nasa mga kalagitnaan na kanyang termino, mga 2023. So, tumaas ang revenue ng Davao City, tumaas ang investments, like, nag-times 3 talaga siya. Tapos, tumaas ang GDP, tumaas yung assets. Basta, mas lalo pang yumaman ang Davao City sa kanyang panahon. Yun nga lang, mataas ang crime rates dahil nga sa wala naman kasing magagawa ang mayor. Kahit gaano pa galing ng mayor kung ngiwi naman ang ating pinaka administration national, di ba? So, iba pa yung mga kapulisan dito sa Davao City, like alam niyo na yun, di ba? So, dito sa Davao, kahit saan sa buong Pilipinas no, may mga crimes na talaga nagaganap, mas tumaas, or kung hindi man tumaas, bumalik na sa dati ng panahon na hindi pa si Duterte ang presidente. So, ako masasabi ko, si Basti Duterte ay excellent na mayor. Magaling na siyang makipag-usap sa mga world leaders, mga taga-Japan, taga-Australia ba yun, tsaka yung mga taga-Europa, mga taga-England. Basta, magaling si Basti Duterte. So, achiever na siya sa kanyang first term pa lang, ha. Ibig sabihin na first time niya nag-mayor, pero ang dami niya nang na-achieve para sa kanyang syudad at kanyang mga kababayan sa Davao. So, yun lang, mga hindi taga Davao City na nakikinig, nagmamahal sa Duterte, kay Duterte mismo, kay Tatay Digong. Maraming thank you ho sa inyo. So, patuloy ho natin suportahan itong si Tatay Digong, no? Siyempre, pray, dasal lang muna talaga ang pinaka most powerful natin na tools sa ngayon. Siyempre, yung pinaka-priority natin ipagdasal ang kanyang health. Wisdom, meron na siya. And, ano pa ba ang kailangan nating ihiling sa kanya? Yan lang, no? Basta maraming salamat sa suporta sa mga Duterte family. Hindi kayo nagkakamali. We can never go wrong kapag ka Duterte. Nasa right path po tayo. At sino naman ang nagsabing walang supporter? Si Tatay Digong! O, iba! Tatawa-tawa pa ang nagsabing walang supporter? Sinong supporters niya? Papayag ba kayo doon? Hindi ito edited! Hindi na kaya i-edit! Ang dami ng taong sumusuporta sa kanya! Maraming salamat po sa inyong lahat! At habang naglalakad tayo, isigaw na natin ang nasa loob natin! Duterte! 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 At ang sigaw ng mga Davaoenyos ay... We will never get tired until you are home in Davao! Tatay Digong! We are waiting for your comeback time! Mabuhay ang Davao! Mabuhay ang Pilipinas! Daghang salamat sa inyong sakripisyo, sa inyong matagalinang adlawon just to join this event, this very momentous event. Something unique that we celebrate our 88th araw ng Davao. This is a very special moment for everyone. Today, we made a history that the people will never forget! Today is the day when the world will never forget who we stand for as Davaoenyos!
walang bayad, tama? Tama! Mayaman tayo! Maraming salamat sa inyo. If only you could see yourselves from our point of view, this is a very emotional moment for us. Hindi ito edited! Ganito kami kalaban! We love you, Tatay Digong! Hihintayin namin ang pag-uwi mo para naman ka namin! Ibalik sa Pilipinas si Tatay Digong! We stand with FDRRD! If only Tatay Digong could see this, kahit man lang sa video. But I'm sure the spirit that we have here right now is radiating all the way to the Hague, Netherlands. And we are really praying for the immediate release of our Tatay Digong. Maraming salamat na Buenyo. Ang haba pa nito. More than 3,000 of you shouting the same name. Alam niyo ba, hindi lang sinasabi nila na ito yung mga ordinaryong citizen ng Davao City o ng Davao. Ayun po ay sinasamahan din kahit yung mga milyonaryo kasama nyo ngayon. May mga 10 sasakyan kasama nyo ngayon. Yung mga nakatira dyan sa Bolivar sama-sama ngayon. Yung nakatira doon sa Kapantian kasama nyo ngayon. Sama-sama tayong lahat para kay Tatay Digong. Mahirap, mayaman, nagkaisa para kay Tatay. So, hindi totoong walang nagmamahal kay Tatay Digong. Totoo ba walang nagmamahal sa kanya? Ang daming nagmamahal hindi lang dito sa Davao, but also in the different parts of the world kung saan merong Pinoy. Barangay 23-C joins the Solidarity Walk for FPRRD. Barangay 14-B Community. We call for justice we feel for our beloved and respected former president. Eto barangay namin, Barangay Alfonso Amyong Marsini. Mga kabarangay. Barangay Salsa, Lea, mga barangay mo. Mga taga Salsa, magingay. Malay Salsa. Asa ba taga Salsa? Barangay 3-A. Magingay ng Malacan. Tawal ba? I didn't really expect na ganito kadami. I was only, looking at 1,000. Boy, this looks like 5,000 of them joining here this morning. Maraming salamat po. Barangay Komunal. Yes, protect the Filipino people. Now let's welcome ang pagsik ng 2nd Congressional District Contingent! Dear Tatay Digong, kami imong mga anak nagpaabot sa imong pag-uli diri sa Davao. We are stronger and we will be louder for you, FPRRD.
See you sa imong birthday po, Tay. We love you. Barangay Dumoy! Barangay Dumoy, mabuhay. Mabuhay kayong lahat. Barangay Pampanga! Barangay Anglonggo. Itaas ang banner para we can read. I am not a sub-Saharan for nothing! Yes. Oh, yes. From the beautiful people of Wakanda! Yes. I'm asking everyone, let's have a unified chant, okay? Bring Tatay Digong home in 3, 2, 1, go! Bring Tatay Digong home. Home! Bring Tatay Digong home! Bring Tatay Digong Home. Bring Tatay Digong home. Bring Tatay Digong home. Okay, we will say President Duterte and you say bring him home! Duterte. Bring him home. President Duterte. Bring him home. President Duterte! Bring him home. We now welcome Barangay Panakan. Standing strong for FPRRD. We are not Filipinos for nothing. Duterte, bring him home. President Duterte, Bring him home! ang dami pa. Hindi pa natatapos! Barangay Wilfredo Aquino! We are not a Filipino for nothing. We stand with FPRRD. We protect the Filipino people. Bring back the President Duterte. President Duterte! Bring him home. President Duterte! Bring him home. For President Duterte! Bring him home. Davao Women's Volleyball Alliance. Oh, we stand strong for our PRRD. Okay, sabay-sabay nating sisigaw. President Duterte, bringing home, bringing home. President Duterte, Bring him home. Bring him home. President Duterte, Bring him home. Bring him home. President Duterte. Bring him home. Bring him home. Barangay Ubalde. Barangay Ubalde. Barangay Mahayag! Unawan District! Nakaka-goosebumps watching these people showing the solid support for our former president. If only If only Tatay he can Digong see can what see we are this. doing. Barangay Kabantian! Taas ang kabot! Bring him home! Bring him home! President Duterte! Bring him home! Mabuhay tayong lahat, We stand in your... mga Davaoenos. Maraming Thank you. salamat po sa inyo
sumusuporta. Thank you for standing behind our former president. This will definitely make a difference. Barangay Munawa at proper! Bring him home! Bring him home! Team Apostol! We have former Councilor Apostol. Sir, Buhay po tayong lahat! mabuhay po kayo. From Barangay San Antonio. Antonio Madina. Madina. Agdao. Agdao. And Barangay Buhangin. With Cap Omar Duterte. People from Davao City, from all walks of life, coming together, standing behind our former President Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po! Standing together, walking together with one common goal, to bring Tatay Digong back home. This is showing our love and gratitude to our former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi po pinilit lang mga tao na pumunta dito. Yes. Pusang loob po, with all their heart. Maraming salamat po. People even spend their own money from their own pocket para lang makarating dito. Gumising Printing na, t-shirts, gumising na madaling araw. banners. Hindi po pera ng bayan ang ginamit dito. Sarili naming pera. Hindi po to bayaran. We have Barangay Governor Pasiano, Bangoy Agdao. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang former President natin Rodrigo Roa Duterte. Di tayo bayad! Di kami bayad! This is blood, sweat, and tears Yes. from the people of Davao, showing our solid support, standing behind with FPRRD! Barangay Izon, Vincent Izon Sr. May buntag sa tanan. Dad, Di kami bayad. Di kami bangat. at ayaw namin magpabayad. Because kusang loob natin tong ginagawa. Showing our support, our love, and We have gratitude. a group from Councilor Mirna Dalodo Ortiz Dokmata. Dokmata is here. Bangat! Mabuhay ka, Dok. Grabe. Some of them went here as early as
what? Before the parade even started, nandito na sila. Nag-aantay. Alam mo kuya, ilang days na tayong walang tulog. Dahil di natin alam kung kailan makakabalik si Tatay Digong. But I think today, we will be able to force them to send Tatay Digong home! Let that with all our hearts. Babalik at babalik si Tatay Digong sa atin. Maraming salamat. Dabawenyo. We are not Filipinos for nothing! We are doing this as one Davao. Bring FPRRD home. Maraming salamat po sa pinapakita niyong suporta. Daghang salamat sa inyong tanan! If only you can see yourselves here. Very touching, very emotional po. Bring Duterte home. Yes. Let's claim it! Let's claim it! Makakauwi si Tatay, let's claim it! Barangay San Antonio, Fire Brigade, Fire Rescue. Maraming salamat. Gawing support. Mabuhay tayo. Mabuhay tayong lahat, to all the volunteers, daghang salamat sa inyong tanan. CSU, PSSO. There are individuals who printed shirts to give away to the people who participated in the parade. Daghang salamat sa inyo. Ang daming volunteers, ang daming mga tao talagang nag-alay, pagkain, Nag-donate. pambiling. Yes. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you very much. I'm sure Tatay Digong would say the same to each one of you. And as always says, we say, President Duterte, bring him home! Bring him home! Bring him home! President Duterte, bring him home! We stand with FPRRD! Mabuhay Tatay Digong! We stand behind you! Yes, thank you very much for your time! PDRMC Barangay Mintal. At hindi po PDRMC 19-B. Yes! One of the legacies of Tatay Digong, the 911. Yes! The first in Davao City. The first in Asia. Yes! At hindi po dito nagtatapos ang ating parada Davaoenyo. Kung gusto nyo po, you can proceed at San Pedro Square. Later tonight, we have Hungyaw, Davao. The show that